Kapag ang mga mamamayan sa isang bansa ay namumuhay sa kahirapan, sino nga ba ang may kasalanan? Ang gobyerno ba dahil sa kawalan ng aksyon para tumugon sa usaping ito? O ang mga tao mismo dahil sa kanilang katamaran? Sapagkat ang kahirapan ang pinakamasamang anyo ng karahasan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng Pilipinang minsan ang nagsikap iahon ang kanyang pamilya sa matinding kahirapan. Pag-iisip niya ay di mahalaga at di na malayang siya napaglalangan sa kagustuhang may mapasukan. Nakipagsapalaran sa banyagang bayan nang di batid ang naghihintay na kapalaran basta't pamilya ay matulungan. Ngunit sa pag-aakalang makakasumpong ng luntiang pastulan, siya ay inuuwi na sa kahon ay nakalaman. Ang kwento ng mga misteryo at masaklap na kapalarang natamo ni Marie Chris Sioson Japayuki sa kamay ng mga yakuza. Japan, sagot sa kahirapan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Higit pa sa lahat ng mga bansa sa Asya ay wala nang titindi pa sa naging pinsala ng bansang Japan matapos silang bagsakan ng 2 bomba atomika noong ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay sila pa rin ang naunang namayagpag at mabilis nakabangon patungo sa kaunlaran. Pagpasok ng dekada 90 ay numero 1 na ang Japan sa pinakamaunlad na bansa sa Asya o maging isa sa buong mundo. Sa panahon na ito ay buhay na buhay ang ekonomiya nila, lalo na yung nasa sektor ng entertainment. Palibhasa maunlad na nga ay wala na o kulang na ang kanilang mga kababaihan para punan ang napakasiglang sektor na ito. Dahil dito, daan-daang libong mga kababaihang Asyano ang kailangan nilang i-import para makapagtrabaho sa libu-libong mga pook, libangan at aliwan na siyang nagpapasigla sa kanilang ekonomiya. Samantala, ang bansang Pilipinas na noon naman ay namumuhay na sa kahirapan ay bigong-bigyan ng sapat na pagkikitaan o trabaho ang bawat pamilyang Pilipino. Kaya't marami sa ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran na magtungo sa ibang bansa sa iisang dahilan, ang makaraos sa kahirapan. Dadalawa lang ang destinasyon noon ng karamihan sa mga Pilipino. Ang bansang Saudi Arabia para sa mga kalalakihan at ang bansang Japan para naman sa kababaihan. Taong 1991 sa panahon ni Pangulong Cory Aquino ay naitala sa datos ng Labor Ministry ang tinatayang 80,000 mga Pilipino ang nagtungo sa Japan para makapagtrabaho at 95% nga dito ay mga Pilipina. Kaya't nauso noon ang salitang Japayuki.